Magandang hapon sa inyong lahat. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na matiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! 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 Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang babiyahe pauwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, pagtawad sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. Ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Naikwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yang paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi,
Pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. You always emphasize that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya. Maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject, wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Nakidnap ka? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy. Happy siya, no? Na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, wag ka na umiyak, mag-aral ka, magbadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin nung kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay, na kaming mga abogado, pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, di buti na lang dahil
meron akong abogado ngayon na anak na inutos-utusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! sabi niya, lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwedeng bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, mga 5 years. She has 5 years until she becomes a lawyer. Na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, alam mo yon, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko.
sa kanya, sabi ko pa, that's one for each day pa ha. So, today, tomorrow, Saturday, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, he has to have at least 2 because he already drank upstairs, 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos, sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, no, di na kay kamao magbinisaya, tingala tama. Bulog bukushay, avec quoi. Tingala na. Whatever that means. So, on that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa. And at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor because he knew that number 1, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas, hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! 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 Bring him home!
yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Ako dili. Kaya nga no, sunburn ang katungaan niya, ang katunga dili. Yeah, okay lang. Hindi, okay lang, okay lang. Binuangan lang tamo. Naka-ready ang sunblock diri doble. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalok ka. Oh. Okay? Unsa pa ba'y, ano pa ang pwede nating gawin? Bibi, just tell us what to do. We will follow you. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo dyan sa... Okay. And that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung
pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos, resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulang ang pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, ay hahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una, personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede, sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget para magkaroon ng budget ang Department of Education. Dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators
nakita nyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, sumasagot. Yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. We should not be proud that we are exporting our countrymen, our workforce abroad dahil, wow, ang daming dollars na pumapasok sa Pilipinas dahil sa padala. Hindi yan siya nakakatuwa. Dahil ang isang bansa, dapat meron siyang oportunidad na binibigay sa kanyang mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing, peace and order, quality healthcare. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi niyo yan nakikita doon. And apparently, tayo lang yung nakakakita, yung nakaupo doon, hindi nila nakikita. Alam nyo, madami sa mga kaibigan ko, galing ako sa middle class na family sa Davao City. So madami sa mga kaibigan ko doon, meron naman silang mga negosyo, meron naman silang pinagkakakitaan, may mga trabaho. Pero ilan na rin ang nagsabi sa akin, mga professionals ito, ilan na rin ang nagsabi sa akin, wala na rin talaga kaming nakikita, parang gusto na namin lumipat na lang sa ibang bansa para sa mga anak namin. Kaya sinasabi ko lagi yung nagsasabi sa akin, tumakbo ka sa 2028. I don't think we will have a country by 2028. Duterte! 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 Kaya dapat natin i-exact ang responsibility diyan sa gobyerno na ibigay nila kung ano yung karapat-dapat para sa ating bayan. Dahil kung meron man ang okay sa kanila na pumunta sa ibang bayan,
meron ding mga tulad namin na ayaw namin kahit anong mangyari, umalis sa Pilipinas. Dahil gusto namin doon magpamilya, doon palakihin ang aming mga anak. Kaya dapat meron tayong nakikita kung ano yung dapat para sa isang bayan. At alam nyo yon kasi nakikita nyo yan. Kasi nakaikot na kayo sa iba't ibang bansa. Ano ang gagawin? Patuloy na ipanawagan sa lahat ng nakikinig na iuwi ninyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bring home! Bring him 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 home! At pangalawa, patuloy natin na hingiin sa gobyerno, sa administrasyon na ibigay ninyo ang serbisyo at kaunlaran na karapat-dapat para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Sa kagahi, sa ako ang bagtak din ni Ma'am, di naging ko karan. Kaya, nagpugong yung ko Ma'am, na dili ko mahulog. Yung akin pong mga pagpapasalamat. Una po, kanina meron na akong mga pagpapasalamat opening sa Diyos, sa ating host government, sa police, sa local police. Yung aking mga pagpapasalamat sa inyo, sa oras ninyo. Ang aking mga pagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa aking opisina, ang Office of the Vice President. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara! Malakas ang loob ko dahil nandyan kayong lahat. Kanina, noong papasok ako dito, marami ang nagsabi, be strong, be courageous. I am only as strong as you are. Kung nakikita ko, sobrang lakas ninyo at sobrang lakas ng pagmamahal ninyo sa bayan. Ganyan din ang nararamdaman ko. Ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte, dako kayo may utang ang kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan namin. Duterte! 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 Huwag ninyong kalimutan, ayaw ninyong kalimti ang kausa. Huwag ninyong kalimutan ang laban. What is our cause? Our cause is for our country. Ang laban na ito ay para sa bayan. Mga kababayan,
Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Duterte! 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 In behalf of the Filipino migrant, ma'am, salamat po. Malaki po ang pagpunta nyo dito. It's an inspiration for all of us.